Hi Aries! Kamusta? Ito po si Divine Tarot 888 para sa iyong November kapalaran, love reading, love message para sa mga Aries. Tingnan natin ang energies connected sa iyo. Actually, November to December itong reading na to. So, na-ready ko na yung ibang mga cards. And we have Enlightenment, Telepathic, Deeply. Okay. So, alam mo, kung ano man tong sitwasyon na to, nagkakaroon ng liwanag. Okay, with enlightenment, there is no separation. We recognize that we are one with the divine. So, you are being enlightened. Parang nagkakaroon ka ng clarity about the situation. You are dealing with someone na nababasa niya yung isip mo or malakas yung intuition niya. Telepathic, close soul connections are harmoniously synchronized, creating moments of telepathy. So, kahit hindi kayo physically magkasama, pero alam nyo kung ano iniisip ng isa't isa. Deeply, look deeply within to discover your soul purpose in your relationships. Ngayon, parang gusto mo munang kumalma, meditation, or nasa meditative state ka ngayon. And malalim itong energy na to, or yung hugot. Malalim yung hugot mo dito. Para kasing marami kang natutunan sa sitwasyon mo. Okay. So, pa tayo. Ano pa bang mga energies connected kay Aries ngayon? Cupid, love is in the air when Cupid's around. Ayun. So, mahal niyo ang isa't isa. Intense, the intensity of a true soul connection includes great highs and great lows. Okay, may nangyari dito na sobrang intense. Actually, mukhang nagkakaroon kayo ng disagreement or misunderstanding at nag-cause ito ng pagbabago sa connection ninyo. Kaya nga, sabi enlightenment, di ba? Kasi may mga bagay na naliliwanagan na ngayon. Illusion, avoid the trap of mistaking a fantasy for a true soul connection. So, someone is having an illusion. It's like yung taong ka-deal mo, sobra siyang closed off sa'yo. Meron kasi nakataliko dito eh. So, hindi niyo naunawaan ang isa't isa. Union, the union of divine soul counterparts is a miraculous event that begins when you least expect it. So, eventually, magkakaroon din ulit ng reconnection sa inyong dalawa at pwedeng hindi mo to in-expect kasi soulmate mo tong taong to eh, kaya magkakaayos at magkakaayos pa rin kayo. Challenges, all true soul connections involve challenges that can be overcome together. So, pagsubok lang yan. Okay? So, sa huli, magkakabalikan pa rin kayo kahit gaano kalala yung naging pag-aaway ninyong dalawa or nagsagutan ba kayo? Connection. Your connection is eternal and unbreakable. Ayan, may connection na kasi kayo eh. Kuha tayo ng mensahe. Anong gustong sabihin sa'yo ng person mo, Aries? Anong gusto niyang sabihin? I cry at night. Sobra siyang emosyonal. Okay. Ano pa? Ano pang gusto niyang sabihin? I reread our old conversation. Binabalik-balikan niya yung pag-uusap niyo. You are irreplaceable. Grabe. So, malaki yung pagsisisi niya kasi wala kang katulad. Kahit hindi kayo okay, pero andun yung feeling niya na hindi ka naman niya maiwan ng basta-basta. In fact, hindi pa nga siya nakaka-move on, kaya niya binabasa-basa pa rin yung mga pinag-usapan ninyo. Ayan, I regret what I did. So, it's very clear na nagsisisi siya sa mga sinabi niya or ginawa niya sa'yo. Kung pwede lang, ibalik yung nakaraan. Parang yun yung iniisip niya ngayon eh. I hide my true self, keep going. Okay. Meron dito, umiiwas, nagtatago. Okay, tapos keep going, parang bumabalik ulit. Being near you is intoxicating. And you give me strength.
So, sobra siyang attracted sa'yo at ikaw yung inspiration niya, kaya you give me strength kasi nai-inspire mo siya, namamotivate mo siya. Yung energy mo talagang ibang-iba. You are my peace. So, binibigyan mo din siya ng peace. I need you to make the first move. Okay. Hindi siya mag-first move kasi ayaw niyang mapahiya sa'yo. Tsaka isa pa, parang feeling niya kasi dapat sa'yo manggaling yung first move para sure na talagang mag-workout yan. Kasi mukhang andyan naman siya anytime para sa'yo. Ikaw lang talaga yung hinihintay niya kung ano yung magiging desisyon mo. I need you sa bottom of the deck. Oh my gosh. So parang ayaw ka na nitong mawala. Release negativity. Let's forget the past. So, meron talagang negativity na kailangang i-release, i-let go, bago mangyari yung reconnection or reconciliation. So, ayan, malaki talaga ang chance guys na magkakaayos kayo. Kasi sabi dito, let's forget the past. Kailangan ka kasi niya. Ikaw din yung nagbibigay ng lakas sa kanya. So, ngayon gusto kong tingnan from the tarot, ano ba yung intention niya sa'yo, ano ba yung nararamdaman niya sa'yo, kung mahal ka ba niya, or kung ano man yung mga messages na dapat mong malaman ngayon. So, alisin ko muna to. Ayan! Okay, so, ano nga ba ang nararamdaman niya? Ano nga ba ang intention niya sa'yo ngayon? Aries. Okay, tingnan natin. King of Rods. Okay, gusto niya magsimula kayo ulit pero hinihintay ka lang niya. Parang nahihiya pa siya sa'yo. Attracted pa rin sa'yo itong taong to. Gagawa siya ng paraan at hindi pa siya gi-give up. Yan ang sabi nito, guys. Actually, may iba naman siyang mga options eh. Pero ikaw kasi yung gusto niya. Like I said kanina, kakaiba ka. Ibang-iba ka. Baka may kadikang fire sign din, Aries, Leo, or Sagittarius. Although, this can be any sign. So, what crosses this person is the King of Cups. Okay, nagpipigil siya ng damdamin niya. And, medyo ma-pride. Nakakaloka siya. Mahiyain siya, actually. So, pabago-bago siya ng isip. Actually, marami siyang pinaplano tungkol sa inyong dalawa. Pero yung problem lang kasi sa kanya, yung nga, parang nalilito siya eh. Paano ba kita kakausapin? Ano ba yung magiging approach ko sa'yo? So, yun yung pinag-iisipan niya. Pero, confident naman siya. Kaso lang, yung nga, pabalik-balik kasi siya eh. Hindi niya alam kung anong sasabihin, kung paano yung magiging approach niya. Okay? Three of Rods, hinihintay ka niya, or meron siyang hinihintay bago siyang mag-move. Baka din hinihintay ka na ikaw yung mag-first move, tapos, gagawin na din niya kung anong kailangan niyang gawin. Four of Swords, medyo dinidedma ka niya ngayon, kasi nasaktan din siya sa mga nasabi mo, or napag-usapan yung dalawa. Okay. Temperance. So guys, actually mabait naman tong person na to eh. May mga plano siya. And isa sa mga plano niya is yung makipag-reconcile sa'yo para ibalik sa dati yung relationship niyo or yung connection niyo, kung ano mang meron kayo. I-comment nyo dyan guys para alam ko. So, with the Temperance, also nakikita ko din na busy din siya sa buhay niya at gusto niya na maging parte ka pa rin ng buhay niya. Yung problem lang kasi sa kanya is mahiyain siya eh. Tsaka, nagtataka lang ako kung bakit kanya dinededma. Kasi, sabi dito parang wala siyang sinasabi, wala siyang ginagawa. Iniisip ka lang niya. Okay, yan ang sabi dito. Medyo na-overwhelm siya ng mga emosyon niya or mga nararamdaman niya sa'yo. So, we have Page of Swords. Okay. Alam mo, sinustok ka niya, nag-a-adjust siya sa'yo, pinapakiramdaman ka niya. And then, sa bottom of the deck, the overall energy is the Justice card. Strong naman pala tong taong to. And this is also about the truth na gusto niyang malaman kung ano yung totoo at gusto niyang sabihin kung ano yung totoo. So, malaki yung chance na magiging okay din ulit ang lahat. Pero, syempre, depende pa rin yun sa magiging decision mo, Aries. Sinasabi ko lang dito kung ano yung mga pinaplano niya, iniisip niya.
Nararamdaman niya, okay. Tsaka yung intention niya. Oh, Seven of Swords. Oh my gosh. Alam mo, kaya din pala, hindi kayo nagkakasundo kasi feeling mo na masyado siyang secretive or may mga bagay na hindi niya masabi sa'yo na gusto niya mag-isa lang niya or siya lang yung nakakaalam. So, kaya feeling mo tuloy kinokontrol ka niya. Okay, nakakaloka siya. And then, tingin niya sa'yo is Knight of Cups. Tingin niya sa'yo, codependent ka sa kanya. Kailangan mo siya. Pero, andun din yung feeling niya na baka may iba ka pang ini-entertain, na baka makahanap ka ng mas better sa kanya. Kasi, tingin niya kasi sa'yo, Knight ka eh. Si Knight kasi, parang, hindi yan sigurado. Parang ganun yung tingin niya sa'yo. Hindi ka sigurado sa kanya. Okay. Mutual energy is the Ace of Pentacles. Pareho kayo, gusto nyo ng bagong simula. Ayun naman pala eh. Pero, the outcome is the Two of Swords. So, kahit, oo, gusto nyo nga ng bagong simula, pero wala namang kumikilos, walang gumagalaw. So, yun yung problem. Grabe. Yun yung problem, guys. Kasi, gusto nyo nga, pero wala namang nag-e-effort. Parehong ma-pride, tsaka isa pa, pabago-bago din ang isip ng isang to. Pero sa totoo lang, strong naman siya eh. Kung talagang ipipilit niya na makipag-ayos sa'yo or makipag-usap sa'yo, strong siya. At the same time, may ugali din siya na siguro introvert kasi gusto niya mag-isa or ayaw niya sabihin yung mga insecurities niya or yung mga ibang mga feelings niya. Okay, medyo seloso din kasi itong taong to. Itong taong kadil mo. Ayan, speaking of selos, the Moon, the Eight of Swords, and the Five of Cups. Sobra siyang nanghinayang ngayon. Nanghinayang siya sa kung ano man yung nangyari sa inyo. Hindi ka na maalis sa isip niya. At the same time, feeling niya na wala na siyang magagawa sa sitwasyon. Kaya go with the flow na lang siya. Pero, malungkot talaga. Merong mga natapon. Ayan oh. So, color red. So, grabe yung pagsisisi, panghihinayang. Okay. So, ano pa ba? Ano pa bang energies connected sa inyo? The Hangman, Ten of Swords, and the Devil. Oh my goodness. So, parang sinasabi dito, naging stagnant na yung connection. So, nawawalan na din siya ng pag-asa. Grabe. Ang lungkot naman ito. Ayan. Sorry, natatawa ako guys. Hindi ko kayo tinatawanan. Okay, natawa lang ako kasi sabi kasi dito, itong person mo, gusto pa niya sana, pero naging stagnant na nga kasi yung connection. The reason kung bakit naging stagnant is dahil din naman sa mga ginawa niya. Siguro, masakit to magsalita or may mga nasabi talaga siya na hindi na niya mabawi-bawi or kumbaga nasaktan ka na niya at huli na ang lahat. Kasi may nakikita ko mga pag-uusap at ending. Ayun. So, ina-analyze niya ano ba yung nasabi ko, ano ba yung nangyari. Parang na-obsess siya sa kaka-analyze, kakaisip. Pero wala naman siyang ginagawa, nakastuck lang siya. Nakakaloka siya. Sobra siyang nangihinayang. Ayun, paulit-ulit lang. Sabi dito. So, we have Ace of Swords, Six of Cups, Knight of Swords. Oh my gosh. Namimiss ka niya. Parang, gusto niya yung sabihin sa'yo na nagkikare pa rin siya sa'yo. Pwede tong bigla siyang magme-message sa'yo or bigla siyang tatawag sa'yo. Grabe. Four of Pentacles. Okay, nahihiya pa rin eh. Medyo immature itong person na to, no? Parang, andun yung feeling niya lagi na baka ayaw mo sa kanya, baka may iba ka na. May mga ganun siya palagi. Medyo insecure. Okay. So, Five of Rods, Queen of Cups, and the Knight of Rods. Okay. So, magkagalit kayo. And, sa totoo lang, nakikita ko dito, nagtatry siyang makisama. And for some of you guys, ibang person to ha, for some. Yung iba naman the same person. Pero merong someone dito, pwede din tong baliktad, pwedeng ikaw to. Pwede din namang siya to. Pero ang nakikita ko kasing person is, magkagalit kayo, pero may mga kailangan kayong pag-usapan. Pwede yan, may business kayo together, or basta meron pa rin pag-uusap
And, alam mo yung, hindi siya sure kung ano yung dapat niyang sabihin, ano dapat niyang gawin. Pero, nagtatry siya, pero may mga bagay pa rin talaga na hindi niyo pa naayos. Okay? Knight of Pentacles sa bottom of the deck. Parang, hinahayaan na lang niya, hindi ka niya pipilitin. Parang sinasabi na lang niya, mag-move on na lang ako. Parang ganun yung vibe nitong taong to. Pero sabi naman dito, nagki-care pa rin naman siya sa'yo, sa totoo lang. Also, merong sort of competition dito. Parang sobrang siyang competitive na hindi ka niya pipilitin kasi may iba din siyang gustong gawin sa buhay niya na ayaw niyang ma-stress. May ganun Okay. Ten of Cups, Four of Cups, the Judgment card. Grabe. So, Three of Cups sa bottom of the deck. Alam mo, meron pa rin mga pag-uusap na nakikita ko dito. Or at least yun yung gustong mangyari nitong person na to. Kasi hindi kayo okay. And masyado kayong nadala ng emosyon. So kaya may nakita din ako mga pagbabago. Pero andun din yung possibility na magkaroon ng reconciliation, reconnection sa inyo. Kasi nga hindi siya masaya. Hindi siya natutuwa sa mga napag-usapan or sa mga nasabi. So, nafe-feel niya dito nafe-feel niya na ikaw yung the one para sa kanya. Kaso lang may mga bagay na hindi siya masaya. Okay. So, ang hirap ng sitwasyon. Nahirapan din siya kung anong gagawin niya or kung anong magiging desisyon niya. So, we have 8 of Rods, the Death card, and the 9 of Rods. So, alam mo, meron dito, nakakaloka. Parang ang daming nangyari, ang daming ganap. So, nagkaroon ng ending, and sa dulo, parang, anong gagawin natin? Nagbago na ngayon yung sitwasyon. Paano na to? May ganun So, may nakita ko dito na ikinasal kayo, so ngayon gusto niyo nang maghiwalay. Okay. So, hindi yan mag-resonate sa lahat. Hindi naman kailangan ikinasal talaga kayo. Pwede naman yan commitment or nagkaroon kayo ng committed relationship kahit walang kasal. Pero ngayon, nagkakaroon na ng ending dahil nga sa pag-uusap or sa misunderstanding or disagreement ninyo. Sobra siyang frustrated at sabi dito, pagod na siya. Pero at the same time, merong sun, energy ng sun. So, this is a new beginning. And ang nangyari dito sa person na to, nasaktan siya sobra. Pero, na-transmute niya yung energy, nabago niya yung energy. So, pwedeng ikaw to, pwedeng ito yung person mo. Okay? Pero, gusto lang ipakita sa'yo ng angels mo na sobrang nasaktan itong taong to. So, kung hindi mo alam kung ano yung pinagdaanan niya nung nagkaroon kayo ng pagtatalo or pag-aaway, ngayon alam mo na sobra siyang nasaktan. Ayan guys, grabe. Three of Pentacles. It's like rebuilding of a relationship. Merong bahay dito. So, baka kayo ay nagsasama or meron kayong legacy together. At sinasabi dito, may malaking pagbabago dito sa legacy or sa bahay. At after nitong pagbabagong ito, hindi madali itong pagbabago na to, pero sa dulo, you will rebuild and you will start all over again. Andun pa rin yung stability and may blessings sa finances. Okay, and now andito yung the lover. So this is clearly, this is reconciliation. And the reason kung bakit reconciliation, kasi sobra kayong nasaktan at nanghihinayang. So, nakikita ko guys na kahit gaano kagulo, okay, pero eventually, magkakaroon pa rin ng reconnection. And hindi naman din ito instantly na magkakaayos kayo. Kasi meron pa rin dito na malungkot pa rin, pagod pa rin. Okay, meron ding umiiwas. Meron dito tinatakbuhan yung sitwasyon. Okay, pwedeng ikaw yung tumatakbo para makaiwas or yung person mo. So, the reason kung bakit nyo tinatakbuhan, kasi gusto niya ng peace of mind. Okay, yan ang sabi dito. And then ngayon, itong emperor na to ay gustong magsimula kayo ulit at
iba na yung approach niya. So, nakikisama na siya ngayon. Kasi natatauhan siya na walang pupuntahan itong misunderstanding na to. Kaya, may mga fear din siya, may mga doubt din siya. Pero sa dulo, nakikita ko yung bagong simula. And with the Magician and the Eight of Pentacles, again, it's like you're rebuilding the connection. And this time, you want to be better para sa isa't isa. Okay. So, kuha ko ng mga messages ulit. Ano ba ang intention nitong taong to para sa'yo? Kasi ngayon, naging clear na eh. Ano ba yung mga intention niya? I have hope in us. Okay. 3 card lang. I want to talk to you. Thinking of you makes me smile. Okay, the last one is honeymoon. And we need a fresh start. Okay, sabi ko 3 lang kasi lang daming message na gustong lumabas eh. Ayan. So, malaki ang possibility na magsisimula din kayo ulit nitong person na ito kasi strong naman yung attraction sa inyo at napapasaya mo siya. Okay, ayan ang sabi dito guys. Anong advice para kay Aries? Okay, advice galing sa mga angels mo. So, 13 clarity. As the storm passes, the clarity is felt faster than lightning is seen against a dark sky. The divine is reminding you that clarity is readily available. All you have to do is ask. You have weathered the storm and now the sky is clearing. So, tapos na daw yung bagyo. Okay, literally, may iba dito na talagang binagyo. Ayan guys, pero for some of you guys, ito na nga yung pag-aaway na nagkakaroon na ng ending. Yung mga disagreement ninyo, tapos na daw. At naliliwanagan ka na. Ganon din yung person na involved. So, this is actually a positive new beginning para sa'yo, Aries. So, to claim this beautiful energy, i-comment mo yung affirmation, loving energy surrounds me and I trust that the clarity I feel is the answer I need. Ayan guys, I love it. So, there is loving energy na nakapalibot sa'yo at naliliwanagan ka na. Ano ang mensahe galing sa universe? Okay, tumalon siya. So, thank you universe for helping me see beyond the limits of fear. Thank you for expanding my perception so that I can see what is of the highest good. So, parang lumalawak yung pag-unawa mo sa sitwasyon, sa buhay. Tinutulungan ka ni universe at para din naman to sa ikakabuti mo at sa ikakabuti ng lahat. Ayan, grabe. This is a very beautiful energy. And sabi dito, huwag kang matakot kasi fear is a limiting belief. So, kailangan alisin mo yon. I always trust the direction of the universe and know I'm being guided. Wow, and there's a dragonfly. So, you are being regenerated. You can start a new cycle. And this time, is full of positive energy, full of passion. Grabe. So, ayan guys, good luck para sa inyo, mga Aries. That's all sa inyong mensahe for this month. Actually, November, December na tong reading na to, guys. So, pwede tong nangyari na, pwede tong mangyayari pa lang. Yung iba guys, kung hindi to nagre-resonate, pwede mo tong balikan after a few days or after even weeks. Kasi ganun kasi yung mga tarot reading. Minsan akala mo hindi nagre-resonate. Yun pala, nauna na pala yung reading. Advance pala yun. Kaya I really advise na balikan nyo yung mga ibang reading na andito sa channel ko. Anyway, thank you so much, Aries. Again, please like, comment, subscribe, hit the notification bell. Kung kailangan nyo naman ng gabay, pwede kayong magpa-private reading for a one-on-one session. Message nyo ako sa Viber or sa WhatsApp to avail the private reading. And yes, may bayad yun pag private reading. Thank you. Have a good day. And God bless you all, mga Aries. Stay safe and see you again soon. Good night and God bless. Bye!